ASAP na. Sibakin na yan. Sisibakin daw si Cheese bilang SP o Senate President bilang paghahanda sa Sara impeachment na gagawin sa February. Totoo ba ito? Yan kasi yung kumakalat ngayon na sa hanay ng mga DDS, sa mga Duterte supporters, sinasabi nila na yung demolition job kay Cheese Escudero, kasi sabi ni Cheese may demolition job daw sa kanya. Yan daw, ayon sa mga supporters ng Duterte, ang term nila dyan, ginugurgur. Ginugurgur na daw si Cheese. Ginugurgur daw kasi may plano na sa February isasalang ulit ang impeachment. At sa pagkakataong ito, dapat wala na si Cheese Escudero sa pagka-Senate President. Kaya ginagawa daw ito. Problema daw talaga ng bayan yan si Escudero. Walang paninindigan para sa bayan. Si Cheese Escudero, nagpapaawa. Yung ginagawa daw sa kanya ngayon, demolition job daw yan. Nagpapaawa si Cheese Escudero. Ang sabi niya, ang demolition job daw sa kanya, ang rason daw niyan, para daw pagdating ng February, kasi di ba February 6 pwede na uling mag-file ng impeachment kay Sara. Ang sabi ng mga DDS, ang ginagawa kay Cheese ay para sibakin ito at maglagay ng isang Senate President na kakampi na ng Malacanang at ni Martin Romualdez para ma-impeach na si Sara. Yan yung Sa totoo lang, kahit wala namang impeachment kay Sara, dapat talaga siyang hindi siya karapat-dapat mag-leader ng Senado. Kung sisibakin ka man, Cheese Escudero, sa pagka-Senate President, hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara, hindi yun. May karapatan ka sa stand mo. Ang bawat tao may stand. Ang ginawa mo lang kasi kabastusan. Hindi ka naman tinanggal, kung tatanggalin ka man sa pagka-Senate President, hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara. Hindi yun. Kung pwede lang, dapat man lang sana kasi naging fair ka, naging patas ka. Dapat man lang sana naging Senate President ka, nakagalang-galang. Hindi naman kailangan na kumampi ka doon sa mga pro-impeachment. Hindi yun. Pero ang ginawa mo kasi kabastusan eh. Kabastusan. Una, dinelay mo ang impeachment. Ang tagal mo. Tapos i-dismiss nyo lang pala, i-archive nyo lang. Ikaw ang simuno nun. Yun yung hindi ka, kung sisibakin ka man sa pagka-Senate President, hindi dahil sa kampi ka kay Sara Duterte. Hindi yun. Kundi, hindi ka fair na Senate President. Nakakasuka ka. Yun, wala kang delikadesa. Kung ikaw ay pro-Sara, walang problema doon. Pero dapat ginawa mo man lang na maging patas. Hindi. Hindi, Cheese. Garapal ang naging pagka-Senate President mo. May mga pataas, pa-cute ka pa ng kilay mo. Wala yun. Ngayon, naglalabasan ang mga baho mo. Yung insertions mo na 142.7 billion, hindi mo naman dininay. Ang sabi mo, liit naman nun, 2% lang yun. 2% lang yun. Tapos ngayon na naman, yung contractor doon na nagbigay sa'yo ng 30 million na campaign donations, nabanggit doon sa 15 na nangungunang contractors ng DPWH. Ang sabi mo na naman, 1% lang naman yung 5.16 billion na pinag-iinitan nyo. Kita mo yan? Yan yung mga dahilan. Bakit ka sisibakin bilang Senate President? Hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara. Yan yung totoo. Huwag ka na magtatago ka na naman dyan. Gagamitin nyo na namang issue yung impeachment ni Sara. Sus! Ang ginagamit niya kasing issue yung impeachment ni Sara. Parang ginantihan siya. Hindi yun. Nakakaasar na ang pagmumukha mo, Cheese. Tapos ngayon, wala. Ang matindi pa ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Congressman Ronnie Pono, tanungin natin, sino ang nag-cut, umalis ng budget ng PhilHealth? Sino ang nag-cut o nagbawas ng budget ng DepEd? Pinatungan ng sobra ang budget ng DPWH. May lumalabas na ngayon, ikaw pala, si Saldico at saka si Grace po, may nabasa akong post.
Kinukumpirma ko pa yun. Kaya sabi nga ni Congressman Ronnie Puno, huwag ninyong pag-initan kami sa Kamara, sabi niya. Sabi ni Congressman Ronnie Puno, ang nagpiyas ng budget ng DepEd noong 2025, ang umalis ng budget, inalis yung budget ng PhilHealth para ilagay sa DPWH ay si Escudero, si Grace po at si Saldico. Yun pala yun. Garapal ka, Chis. Ang dami mo palang mga kaso ng ang dami mo palang mga nagmamalinis ka. Akala mo naman napaka-tuwid mo, napaka-righteous mo. Pareho kayo ni Cayetano eh. Pareho kayo nila Villanueva. Lahat kayo. Si Villanueva, si Cayetano, ikaw, Chis. Akala nyo sa inyo, mga ano kayo eh. Idadaan-daan ni Cayetano sa dasal. Idadaan-daan din ni Villanueva sa dasal. Ikaw naman idadaan-daan mo sa pakyut. Di ba? Ano yun? Ngayon, kung matatanggal ka sa pagka-Senate President dahil nakakahiya ka na sa Senado, yun. Hindi yan konektado dahil sa may isusulong na impeachment sa February. Kung ano-ano ng ang sinasabi niya, ang demolition job daw kasi na yan, may demolition job daw sa kanya dahil sa ginawa sa impeachment. Hindi yun. Ang mga issue sa iyo ay, una, yung sa impeachment, kung sisimaking ka man sa pagka-Senate President, hindi ka naman dahil sa stand mo kay Sara. Kumampi ka na kay Sara, walang problema yon. Pero sundin mo rin yung tama. Yung tama ay ang ginawa mo, dinelay mo ng dinelay. Dinelay mo ng dinelay ng 5 months tapos papatayin nyo yung impeachment. Nakakasuka ka, Chis. Bicolano ka pero ikinakahiya ka namin ng mga Bicolano. Tapos ngayon pala, ang dami mo palang proyekto. Ang dami mo palang proyekto. Tapos sasabihin mo ngayon, 2% lang naman yan, 1% lang. Tatanggalin ka ng mga kapwa mo senador kasi nadadamay na sila. Sirang-sira na ang integrity ng Senado dahil sa'yo. Yun. Huwag mong sasabihin na tatanggalin ka dahil may impeachment sa February. Sos, lalagyan nyo na naman ng politika yan pagtanggal sa'yo. Kung matanggal ka man sa pagka-Senate President, hindi tungkol yan sa dahil may impeachment sa February. Hindi yun. Kundi dahil sa sirang-sira na ang Senado dahil sa'yo. Ang survey rating ngayon ng Senado, bagsak na bagsak. Kaya nga tama naman sila Tito Soto eh. Tama naman sila Ping Lacson. Ngayon nangyari na ang Senado mas mababa ang rating kaysa Kamara. Ang tagal na ang Kamara sinusuka ng tao. Pag sinabi mong Kamara, nandyan ang mga buwaya. yan ang impresyon ng tao. Pag sinabi mong Kamara, ay mga buwaya, mga kurap ang nandyan. Pag Senado, medyo matino-tino yan. Medyo matino-tino yan. Nung panahon yan ni Salonga. Ngayon, Chis, kayo na Senado ngayon, lalo na ikaw ang sumira ng todo. Dati nang sira ang Senado, lalong nasira dahil sa'yo. Tapos ngayon magkukubli ka, magtatago ka sa magtatago ka sa kunwari at kung masiba ka man sa pagka-Senate President dahil may impeachment sa February, huwag kang magtago doon. Huwag kang magtago doon. Ang hilig mong magtago eh. Ang hilig mong magkunwari. Di ba? Anong pagkukunwari ni Chis Escudero? Kunwari, hindi sila ang pumatay ng impeachment. Ang pumatay ng impeachment ay Korte Suprema. Kumbaga sumunod na lang sila sa desisyon ng Korte Suprema. Ay, sus, huwag nyo kaming paniwalain sa ganyan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Naniniwala ba kayo sa ganun? Na sila sa Senado, ayaw naman nilang patayin ng impeachment ni Sara. Kaya lang, yun na daw ang desisyon ng Korte Suprema, kaya susunod na lang sila. Parang ang linis ng Senado. Kung sila ang tatanungin, gusto daw nila impeachment eh. Kasi daw dapat malaman talaga ng tao ang totoo. Kaya lang daw may desisyon na ang Korte Suprema. Wow, nagtatago kayo sa desisyon ng Korte Suprema. Ang totoo, simula pa, talagang gusto nyong patayin ng impeachment. Kaya lang, dahil mga Punsyo Pilato kayo, naghuhugas kayo ng kamay. Kunwari, hindi kayo ang pumatay ng impeachment, Korte Suprema. Ayan yun. Pero yung ginawa mo, Chis, na dinilay mo ng 5 buwan,
Oh, parang ngayon ang nakikita ng marami, sinadya mo yung pag-delay para pagdating ng panahon, pag pinatay ng Korte Suprema, o sa kanyo na ngayon papatayin. Ang rason nyo ngayon ng pagpatay, dahil yung Korte Suprema nagdesisyon na, susunod na lang kayo. Yan yun. Huwag ka nang palusot ka pa. Tapos ngayon sasabihin mo, kaya may demolition job sa'yo dahil may impeachment sa February? Wala. Sirang-sira na ang Senado ngayon. Sirang-sira na dahil sa'yo. Naglalabasan na naman tayang mga kung lalaki pala ng mga proyekto mo. Tapos ngayon magpapalusot ka. Sasabihin mo, kaibigan ko lang naman yan si Lubiano. Nagbigay sa akin yan ng 30 million na campaign donations. Pero hindi ko yan kaano-ano. Hindi ako partner sa negosyo niyan. Wala akong pakialam sa mga kontrata niyang nakuha. Sa bidding ng kontrata niya, hindi ko alam yan. Kaibigan ko siya. Nagbigay siya ng donation sa akin, pero hindi ko siya kapartner sa negosyo. Wala akong pakialam sa bidding ng proyekto, wala akong pakialam sa mga proyekto niya at kontrata niya. Wow, wala daw siyang pakialam. Pero yung Sorsogon Province ng mga eskodero, doon tumbak ang flood control ni Lubiano. Doon pa sa distrito ng magulang at kapatid mo. Di ba? Para mo naman kaming Bicolano ako, Chis. Taga Camarines Sur ako. Alam natin ang distrito ninyo sa Sorsogon. First district kayo. Dati, ikaw ang congressman doon. Tapos yung mother mo, pumalit sa'yo. Pagkatapos ng mother mo, yung kapatid mo na. So ang kasalukuyan ngayon na congresswoman doon, yung kapatid mo, si Det Escudero. Ngayon, yung mga projects ni Lubiano, marami. Doon sa, dapat sa'yo, tanggalin na talaga sa pagka-Senate President, forthwith. Forthwith. Immediately. ASAP. Grabing palusot nito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kung masisibak man siya, dahil nakakahiya na siya. Nakakahiya na sa mga Bicolano. At ito pala, hindi pa natin to kumpirmado. Yung palang Lubiano na yon, yung Lubiano, saka yung anak ni Saldico, magkarelasyon daw eh. Ibig sabihin, ang ginawa nila, si Chis Escudero sa si Saldico, magkadikit. Ay, magkakadikit pala to. Yung palang Centroways na yon, Centerways, Construction, saka yung Sunwest ni Saldico, ay, mga magkakadikit pala. Grabe mga kabunyog. Grabe. Kaya ang nagdesisyon pala nung budget ng 2025 na mga insertions, si Saldico, si Chis Escudero, si Grace po. Kaya pala galit na galit daw si PBBM. Kaya galit na galit si PBBM doon. Naisahan sila ni Chis sa ni Saldico. Naisahan sila. Magulang. Kaya 'di ba, ang hamon ni Congressman Puno ganito. Imbestigahan nyo. Alamin nyo. Sino ang nagtanggal ng budget ng PhilHealth? Sino ang nagpaltas ng budget ng DepEd? Hindi kami sa Kamara. Pag alis dan sa Kamara, nandyan pa yan. Pagdating sa Senado, doon na wala eh. Yung pala. Kaya lang, ang alam natin kasi, pag sinabi mong mga insertions, Romualdez yan. Romualdez, Kamara yon. Hindi pala. Nandun pala sa Senado, may nabasa akong post ni Cesario Pascual. Ang sabi ni Cesario Pascual, si Saldico, si Chis Escudero, saka si Grace po daw ang nagmaniobra sa 2025 budget. O yun, kaya naglalabasan ngayon. Wala. Kaya kung matatanggal ka Chis sa pagka-Senate President, hindi dahil kay Sara Duterte na issue. Iba yun. Iba yun. Mga kabunyog. Ngayon, may sinabi pa si si Attorney Romulo Macalintal. Tumanggap ka ng campaign donation sa isang kontraktor. Napakalaking kontraktor, top 15 sa mga flood control projects ng DPWH, tumanggap ka. Bawal yon sa election laws natin. Election offense yun eh. Kaya dapat kasuhan ka na ng COMELEC eh. Pwede kang makulong ng 6 years. Pwede ka pang perpetual disqualification from holding public office. Hindi na siya pwedeng tumakbo. Sana isulong yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ito kasing si Chis Escudero, nagagawa nila yan, kala nila, normal na yan sa Pilipinas. Kaya para sa kanya, kay Chis Escudero, ang 142.7 billion
Barya lang yan, 2% lang yan. Bakit nyo pinag-iinitan? Ang 5.16 billion nung Lawrence Lubiano na construction ay 1% lang yan. Bakit nyo naman pinag-iinitan yan? Yung 99% ang pag-iinitan nyo. Mga kabunyog, ganyan. Ganyan kakatindi si Escudero. Kaya pala para sa'yo, yung ginawa ni Sara Duterte, wala na yun. Hindi na dapat pag-usapan yun. Kaya para sa inyo ang sabi ninyo ni Cayetano, kung gusto nyo na matalo si Sara Duterte, labanan nyo sa 2028. Huwag nyong tanggalin ngayon. Kasi para pala sa inyo, normal na ang ganyan. Napakaliit na pala. Pero hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Pera namin yan na mamamayang Pilipino. Yan yun. Kaya sa inyo, anong statement ni Cayetano? Kung gusto nyo, kung ayaw nyo kay Sara Duterte, talunin nyo sa eleksyon sa 2028. Ay, ganun pala yun. So, ibig sabihin, yung mga pagnanakaw ni Sara, na may mga ebidensya ngayon, hayaan na yan. Talunin na lang sa eleksyon sa 2028. Ganun yun. Kasi para sa inyo, normal na yan ganyan. Wala namang normal na yan. Para kay Chis Escudero, ang 142.7 billion, 2% lang daw yan eh. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kung totoo yung sinasabi, sabi ni Magalong, galit na galit daw si PBBM. Naisahan nga naman siya nila Chis Escudero, nila Saldico, nila Grace Po. Bakit? Ang daming insertions, siningit ni Escudero. Ay si Escudero sa kasi si Saldico, magkadikit. Magkadikit pala. Sa katunayan, yung Lubiano, yung nagbigay ng 30 million kay Chis na campaign donations. Actually, sa tingin ko, hindi lang 30 million ang binigay nun. Yun ang nakadeclare. Yun ang nakadeclare. Pero hindi lang yung 20 million. Maniwala kayong 20 million. Yun palang Lubiano na yun. Yung Lubiano na yun. Ano pala yun? DPWH din ang pamilya. Nasa DPWH, district engineer. Ang tindi. Kaya ngayon, yan Chis. Birds of the same feather kayo nila Sara. Pati si Cayetano. Si Cayetano, nung palaro, palaro yon. Di ba ang tawag sa kanya, kaldero? Kasi kahit yung cauldron, yung kaldero, ang halaga ay 50 million yata yon. Sa kanila, ang liit na yan. Mga kabunyog, sa kanila, ang liit na ng ganyang mga halaga. Grabe na. Ano nang plano nila sa atin? Talagang sa kanila, ang mga bilyon-bilyon, maliit na yan. Barya na. Grabe. Grabe. Pero may isa pa akong topic. Yung mga dito, yung mga supporters ng Marcos, huwag kayong magagalit sa akin. Mamaya itatopic ko to. Grabe, 10.7 billion ang budget ni PBBM sa 2026, confidential at intelligence funds. Grabe yan, mga kabunyog. Galing sa 4.5 billion sa 2026, ang budget na ni PBBM ay 10.77 billion. Hindi tayo papayag dyan. Hindi tayo papayag dyan. Mga kabunyog. Ewan ko, kung may mga supporters man dito, loyalista ng Marcos, huwag kayong maghinakit sa akin. Malinaw naman ang stand ko. Pag tama naman ang mga stand ginagawa ni PBBM, susuportahan ko. Pero yung 10.77 billion na confidential at intelligence funds, ay hindi na. Grabe na yan. Si PBBM, ang pinupose na budget dito sa 2026, yung proposed budget ng confidential at intelligence funds ni PBBM, from 4.5 billion nitong 2025 sa 2026 ay 10.77 billion. Mga kabunyog. Bakit ganun? Bakit ganun? 19 trillion na ang utang ng Pilipinas. Ang grabe na mga kabunyog, mga kababayan. Grabe na ito, grabe na. Umaabot na tayo sa punto. Yan na yung sinasabi natin. Sana si PBBM, total linalabanan niya na yung korupsyon. Ipakita niya rin yung sarili niya. Laban siya sa korupsyon, ini-expose niya yung korupsyon sa flood control. Siya rin, yung kanyang confidential at intelligence funds. Wag, imagine niyo from 4.5, ginawa niyang 10.77 billion. Yung mga supporters dito ng DDS, ngayon nyo sabihin sa akin,
na ako ay bayad ng Marcos at ni Romualdez. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Dito sa 10.77 billion na budget na ni PBBM, grabe yan. Hindi po, may Ramidyana. Hindi po. Ang 10.77 billion, Office of the President lang yun na confidential funds. Hindi po. Confidential and intelligence funds ng Office of the President. Iba pa yung mga confidential at intelligence funds ng PNP, ng NICA, iba po yun. Nakita ko na yung proposed budget. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, tayong mamamayan, magalit na tayo sa nangyayari sa bansa natin. Magalit na tayo. Iba na ito. Si Chis Escudero, para sa kanya, ang 142.7 billion, maliit daw yan. 2% lang yan. Yun naman kay, yun daw, kaibigan niya, Lawrence Lubiano, nabigyan ng 5.16 billion. Ano lang daw yun? 1% yun. Huwag nyo nang pag-initan yun. Yung 99% ang pag-isipan nyo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tayong mamamayang Pilipino ay hindi pwedeng manahimik sa mga nangyayaring ito. Ang dito mga kabunyog, ang kailangan na natin, magalit na talaga. Para kay Chis Escudero, kila Joel Villanueva, kila Cayetano, para sa kanila walang yung kay Sara na issue, yun, politika yun para sa kanila, politika yun. Kaya wag na yang impeachment na yan. Ito naman si Chis Escudero, dinidemulish nyo lang ako. Demolition job ito sa akin. Yan yung inaano niya. Kaya mga kabunyog, sa nangyayaring ito sa bansa natin, lahat ng kurap, labanan natin. Saan man yan manggaling? Kung corrupt ang mga nakapaligid kay Marcos, punahin natin. Labanan natin. Yung korupsyon ng kampo ni Duterte, labanan natin. Yan yun. Grabe na mga kabunyog. Hindi na, ito, kumbaga, durug na ang bansa natin. Tingnan nyo naman, ang pinag-uusapan trilyon. Pero para sa kanila, barya lang lahat yun. Barya lang lahat yun. Mga kabunyog. Okay? Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.